Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1301 hanggang 1310. Kabanata 1301. Nang sumigaw si Orville, doon lang natauhan ang pamilya Sun at napilitan silang pumalakpak, bagaman halatang wala sa loob. Sa totoo lang, hindi rin sila masaya sa kasalang ito. Para sa kanila, kahihiyan ito sa pangalan ng kanilang pamilya. Ngunit tapos na ang lahat, at wala na silang magagawa upang baguhin pa ang nangyari. Si Bella, suot ang malamig na ekspresyon habang nakatrahe de boda, ay sabay na naglakad papunta sa entablado kasama si Sun Duang, na nakasuot ng itim na Amerikana at may kasamang 5 tao. Ngumiti ang tagapagpadaloy, MC, at masiglang inanunsyo. Ngayon naman, inaanyayahan natin ang ikalawang magkasintahan, ang nobyo na si Carden, at ang nobya na si Isabela. Ngunit katulad ng una, walang sinumang mula sa pamilya Sun ang taus-pusong pumalakpak. Hindi lamang sina Shuliken at Sun Duang ang mababa ang tingin kay Isabela, pati ang ibang miyembro ng pamilya ay hinahamak ang dalagang iyon dahil sa kahirapan niya. Gayunpaman, matapos ang nangyari kanina, walang naglakas loob na hindi pumalakpak. Kaya't lahat sila ay pumalakpak ng walang patid, kahit pilit. Hinawakan ni Carden ang kamay ni Isabela at sabay silang naglakad papunta sa entablado. Makikita sa kanilang mga mata na totoo ang pagmamahalan, mahigpit nilang hawak ang kamay ng isa't isa, tila ayaw nang maghiwalay. Ngunit nang makarating sila sa harap, sumiklab ang katahimikan sa buong lugar. Ang mga panauhin, na sanay na sa mga kasalan, ay labis na naguluhan, dahil ngayon lang sila nakasaksi ng ganitong kabaliwan, isang ama at anak na lalaki na ikinakasal sa parehong araw, sa iisang entablado. Maging ang host ng kasal ay tila hindi alam kung paano itutuloy ang programa. Isa siya sa mga veteranong tagapagpadaloy sa buong Ores Hill, ngunit ngayong araw, ito ang pinakakakaibang kasalang kanyang nasaksihan. Karaniwan, binibiro niya ang mga magulang ng ikinakasal upang pasiglahin ang programa. Ngunit ngayon, imposible yun, kaya't pinili niyang laktawan na lang ang bahaging iyon. Matapos ang maikling pambungad, sinabi niya sa mikropono, ngayong araw, sina Ginoong Sun Duang, Ginoong Carden, at ang kanilang mga kasintahan, sina Miss Bella Zhu at Isabela, ay pinagbuklod ng pag-ibig. Sa harap ng lahat ng bisita, sila ay nagtipon upang tuparin ang banal at sagradong sakramento ng kasal. Mga kaibigan, sabay-sabay nating ipagdasal at batiin ang dalawang magkasintahan na ito. Naway maging masagana, matatag, at masaya ang kanilang pagsasama. Palakpakan natin sila ng may buong puso. Bagaman nagkatinginan ang mga panauhin na tila nag-uusap sa tingin, pumalakpak pa rin silang lahat, kasabay ng mahina ngunit magalang na ngiti. Pagkatapos tumigil ang palakpakan, muling nagsalita ang MC ng may damdamin. Ayon sa Biblia, ang pag-ibig ay matyaga at mabait, hindi ito naiinggit. Hindi ito nagmamalaki, hindi ito mapagmataas, hindi ito gumagawa ng kahihiyan, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito madaling magalit, at hindi ito nagtatala ng mga kasamaan. Ang pag-ibig ay nagtitiis ng lahat, nagtitiwala sa lahat, umaasa sa lahat, at nagtatagal sa lahat. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagwawakas. Pagkatapos ay humarap siya kay Sun Duang at nagtanong, Ginoong Sun Duang, nais mo bang maging asawa si Binibining Bella na nasa iyong tabi? Ipinapangako mo bang mamahalin siya magpakailanman, sa hirap man o sa ginhawa? Tumango si Sun Duang at buong lamig na tinugon. Oo, nais ko. Humarap naman ang MC kay Bella at nagtanong sa parehong paraan.
At ikaw naman, Binibining Zhu, handa ka bang maging asawa ni Ginoong Son Duang? Hindi na napigilan ni Bella ang damdamin. Bumigay ang kanyang tinig at nagsimula siyang umiyak. Ako. Sa sandaling yon, gusto niyang sumigaw ng hindi ako papayag. At tumakbo palayo, ngunit naalala niya ang kanyang ama, kung paano nito nainsulto ang napakaraming makapangyarihang tao. Alam niyang kung tatanggihan niya ngayon ang kasal, maaaring tuluyang magdusa at masira ang kanilang pamilya. Kaya't nilunok niya ang sakit, pinigilan ang pag-iyak, at sa pagitan ng hikbi ay mahina niyang nasabi. Ako'y pumapayag. At sa oras na yun, parang nabasag ang kanyang puso. Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulhol sa gitna ng entablado, habang ang lahat ay tahimik na nakamasid. Kabanata 1302. Ngumiti ang tagapagpadaloy at masiglang sinabi, hindi ko akalaing ganoon na lamang ang pagkaantig ni Binibining Zhu. Tila matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Tunay ngang ito'y isang kasalang itinadhana ng langit, pusong nagkakasundo at pinagtagpo ng tadhana. Muli nating palakpakan ang bagong mag-asawa at naway maging maliwanag at payapa ang kanilang kinabukasan. Ngunit sa halip na matuwa, halos gumuho si Bella sa narinig. Napaupo siya sa sahig, ibinaon ang mukha sa kanyang mga braso. At umiyak ng buong pait. Lumapit ang MC at tinulungan siyang tumayo, sabay sabing may halong emosyon. Mukhang sobrang saya ng ating nobya. Talagang hindi niya mapigil ang maiyak sa tuwa. Ngayon naman, pakinggan natin ang ating nobyo. Ginoong Son Duang, ano po ang pakiramdam ninyo ngayong napangasawa ninyo ang isang napakabata at magandang babae? Bahagyang natawa si Son Duang at sumagot, ako po ay, labis na nasa sabik. Ngumiti ang MC at pabirong tanong. Aba, ganoon po ba? Wala po ba kayong gustong sabihin o tula na nais ibahagi? Nahihiyang umiling si Son Duang. Ay nako, hindi po ako masyadong nakapag-aral. Wala akong alam sa mga tula-tulang ganyan. Patuloy ang MC, na sinikap panatilihing masigla ang seremonya. Naririto rin ngayon ang mga magulang ng ating nobya, sina Ginoong at Ginang Zhu Jing. Ginoong Son Duang, mayroon po ba kayong nais sabihin sa inyong magiging biyenan? Tumingin si Son Duang sa mga panauhin at napansin si Zhu Zinlang at ang kanyang asawa, parehong mukhang walang kaluluwa, parang gusto nang mawasak sa hiya. Mahinahon niyang itinaas ang kamay at nagsalita. Mangyaring huwag po kayong mag-alala. Mamahalin at aalagaan ko po si Bella. Sa loob-loob niya, gusto sanang itanong kung kasama pa ba sa usapan ang 50 na milyong piso na dote na nabanggit noon. Ngunit natakot siya na baka kapag tinanong niya yun, bigla siyang suntukin ni Zhu Zinlang sa harap ng lahat, kaya't pinili niyang manahimik. Sa puntong yon, muling nagsalita ang MC. Ngayon naman, aanyayahan natin sa entablado ang mga magulang ng ating nobya, sina Ginoong at Ginang Zhu. Tila naging palakpakan machine na ang buong pamilya Son, lahat ay pumapalakpak kahit wala ng emosyon. Walang nagawa sina Zhu Zinlang kundi ang umakyat sa entablado, kasama ang kanyang asawa, bagaman halatang pilit ang bawat hakbang nila. Ngumiti ang tagapagpadaloy at sinabi, maaari po bang tumayo ang ama ng nobya sa harap ng ating nobyo? Tumayo si Zhu Zinlang at ang kanyang asawa sa harap ni Son Duang, kapwa may hindi maipintang ekspresyon ng pagkailang. Ngayon, Ginoong Son Duang, tanong ng MC na may biro sa tinig, sino po ang nakatayo sa harap ninyo? Agad na sumagot si Son Duang, ang aking biyenan. Ngumisi ang MC at nagpatuloy. Biyenan, hindi ba't dapat baguhin na ang tawag? Bahagyang natawa si Son Duang, halatang naiilang. Oo, tama po kayo. Pagkatapos ay mabilis siyang yumuko at nagsalita, tatay, nanay, namutla si Zhu Zinlang sa inis at kahihiyan. Ang lalaking halos kasing edad niya, ngayon ay tinatawag siyang tatay. Hindi siya kailanman nagkaroon ng anak, pero mas gugustuhin pa niyang manatiling ganoon kaysa magkaroon ng anak na katulad nito. Dahil sa tahimik niyang pagtutol, muling nagsalita ang MC upang maiwasan ang tensyon.
Mukhang masyado lang pong naantig ang ating bagong magulang. Baka nakalimutan nilang sagutin ang ating nobyo sa sobrang tuwa. Unang beses po kasing tinawag silang tatay at nanay. Hindi ba't dapat may kaunting reaksyon? Malamig ang tinig ni Zuzin lang nang sumagot. Pasensya na, nagmamadali kaming lumabas kanina, nakalimutan naming maghanda ng pulang sobra. Mabilis namang tumugon si Son Duang, pilit na ngumingiti. Ayos lang po, ayos lang. Hindi po kailangan. Ngumiti ulit ang MC. Aba, simulat sa pool ay tradisyon na nating magbigay galang. Kaya ngayong opisyal nang nagbago ang tawag, dapat lamang na magmano o yumuko ang ating nobyo bilang tanda ng respeto, at mag-alay ng tsaa sa kanyang biyenan. Pakiabot nga ng staff ang tsaa. Napatigil si Son Duang at tila nag-alangan. Magmano po ba ako ng nakaluhod? Kabanata 1303. Siyempre, labis na naiilang si Son Duang sa ideya ng pagluhod, at pagmamano sa harap ng napakaraming tao. Sa edad niyang lampas 50, napakalaking kahihiyan para sa kanya ang ganoong eksena. Ngunit seryosong sinabi ng tagapagpadaloy, "Ginoong nobyo, ito po ang inyong malaking araw. Ngayon ay nagiging iisang pamilya ang dalawang angkan. Bukod sa pagkakaroon ninyo ng batang-batang asawa, nagkakaroon din kayo ng mga magulang na magmamahal sa inyo." Simula pa noon, kilala tayong mga Tsino sa pagpapakita ng paggalang at pagpapakumbaba sa ating mga magulang. Kaya't ang pagluhod at pagmamano ay hindi lamang tradisyon, kundi tanda ng paggalang. Bakit pa po kayo nag-aatubili? Bukod pa rito, dagdag niya, isa sa mga pinakamatandang kaugalian sa ating kasal, ay ang pag-aalay ng tsaa sa mga magulang. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ng asawa ni Zuzin lang ang pagluha. Totoo, pinagsasama ng kasal ang dalawang pamilya, pero sa puso niya, hindi niya kailanman ginustong maging bahagi ng pamilya ng matandang ito. Ngunit wala na silang magagawa. Wala nang daan pabalik. Dahil sa pangungulit ng MC, wala nang nagawa si Son Duang kundi lumuhad. Una siyang yumuko at nagmano kay Zuzin lang, sabay sabing, "Dad." Pagkatapos ay lumuhad din siya sa asawa nito at nagsabing, "Mom." Nagkatinginan ang mag-asawa, parehong puno ng kahihiyan at pagkadismaya. Ang bawat galaw nila ay parang puwersado, parang may mga lubid na humihila sa kanila para lang makisabay sa palabas na ito. Ilang sandali pa, may dalawang upuang inilapit ang mga tauhan para sa mag-asawang Zhu. Ngumiti muli ang MC at nagpaliwanag. Karaniwan po, parehong magulang ng nobya at nobyo ang pinag-aalayan ng tsaa. Ngunit dahil wala rito ngayon ang mga magulang ng ating ginoong Son, ang tsaa ay para na lamang sa mga magulang ng nobya. Sa puntong yun, halos wala ng luha si Bella. Namumugto na ang kanyang mga mata at nanginginig ang katawan. Ngunit wala siyang nagawa kundi lumapit sa kanyang mga magulang, at lumuhad sa tabi ni Son Duang. May 2 tasa ng tsaa na inabot ng mga staff. Kinuha ni Son Duang ang una, tumingala kay Zuzin lang, at may pilit ng ngiti na nagsabi, "Dad, heto po ang tsaa." Si Zuzin lang naman ay halos sumabog sa galit. Gusto niyang ihagis ang mainit na tsaa sa mukha ng lalaking ito, ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Isaac sa hanay ng mga panauhin. Tahimik, ngunit malamig ang tingin. Napakagat-labis siya, nagmamadaling iniabot ang kamay, at pilit na tinanggap ang tasa ng tsaa. Sunod, kinuha ni Son Duang ang ikalawang tasa at inabot sa ina ni Bella. "Mom, heto po ang tsaa." Ngunit ang ginang ay lalong nagngit-ngit. Ni hindi niya gustong hawakan ang tasa, lalo na't alam niyang galing ito sa lalaking kinamumuhian niya. Nakatitig lang siya rito, habang si Son Duang ay nananatiling nakayuko, hawak pa rin ang tasa, hanggang sa mang-alay na ang kanyang mga braso at tuluyan siyang nainip. Sa gilid, marahas na kumindat si Zuzin lang sa kanyang asawa. Ayaw niyang magkaroon ng gulo. Lalo na't naroon si Isaac na patuloy silang tinititigan. Hindi siya makapagsugal, kahit ang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng mas malalang kapahamakan. Kaya't sa kabila ng pagkamuhi, pinilit ng ginang ang sarili.
Pinilit niyang ngumiti, kinuha ang tasa ng tsaa, at pilit na lumunok ng isang lagok mula rito. Ngumiti ang MC, tila walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. Ayan, ayon sa ating kaugalian, kapag tinanggap at ininom ng mga magulang ang tsaa ng manugang, tanda iyon ang pagtanggap sa kanya bilang bahagi ng pamilya. Ngayon, maaari po ba nating tanungin ang mga magulang ng ating nobya? Kayo po ba ay nasisiyahan sa ating nobyo? Halos mapakapit si Zuzin lang sa kanyang upuan. Namumula ang mga mata, at pilit nang umiti habang sinasabi, "Oo, nasisiyahan kami." Sa loob-loob niya, kabaligtaran ang kanyang nararamdaman. Kung maaari lang siyang lumubog sa lupa, matagal na niyang ginawa. Sumunod naman ang kanyang asawa, pilit ding umiti at sinabing, "Oo, nasisiyahan din po kami." Mula sa hanay ng mga panauhin, lihim na natatawa si Charlie habang pinagmamasdan ang tagpo na iyon. Para sa kanya, iyon ang kabayaran ng kasakiman at pagmamataas. Isang aral para sa mga taong iniisip na ang kapangyarihan at pera ay kayang kontrolin ang lahat. Nang matapos ang nakakahiya at katawa-tawa na eksenang iyon, muling kinuha ng tagapagpadaloy ang mikropono at ngumiti. Ngayon naman, mga kaibigan, tawagin natin sa entablado ang ating ikalawang magkasintahan. Ang nobyo na si Carden, at ang kanyang nobya, si Isabela. Kabanata 1304. Hawak ni Carden ang kamay ni Isabela, habang magkasabay silang naglakad papunta sa entablado. Sinunod ng tagapagsalita ang karaniwang proseso, nagbigay muna siya ng ilang papuri, at saka dumiretso sa bahagi ng seremonya ng panata sa kasal. Tunay na nagmamahalan sina Carden at Isabela. Ngayon na natupad na ang kanilang pangarap na makasal, hindi nila mapigilan ang matinding emosyon. Kaya't habang magkahawak kamay sa entablado, sabay silang lumuha ng kagalakan. Ngunit mas magulo ang nararamdaman ni Carden. Kamakailan lang ay naranasan niya ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang, at ngayon ay nasasaksihan pa niya ang muling pag-aasawa ng kanyang ama. Isang magkahalong damdamin ng lungkot at pagtataka ang bumabalot sa kanyang puso. Matapos ang pagpapalitan ng singsing ng magkasintahan, ngumiti ang MC at sinabi, "Ngayon naman, inimbitahan natin ang mga magulang ng nobyo, ang mag-asawang kinasal lang kanina." Pakiakyat po sa entablado sina Ginoong Son Duang at Ginang Bella. Napilitan sina Son Duang at Bella. Nakakababa lang mula sa entablado, na muling umakyat bilang mga magulang ng nobyo. Nang makita ito ng mga bisita, nag-iba ang mga mukha ng ilan, halatang nahihirapan silang pigilan ang kanilang reaksyon. Pero si Ginoong Orville, kasama ang marami niyang mga tauhan, ay masiglang pumalakpak. May isa pang ang sumigaw ng, "Oy! Halos magkaedad lang yata ang bride at ang future mother-in-law. Sino kaya ang mas matanda sa kanila, ha?" Dahil doon, nagtawanan ng malakas ang buong grupo ni Orville. Si Bella, nakakabalik lang mula sa ibang bansa ngayong taon, at hindi pa nakapagsimulang magtrabaho, ay halos kasing edad lang nina Isabela at Claire, na 2 taon pa lamang sa kanilang mga karera. Kaya sa totoo lang, mas matanda pa ng kaunti si Isabela kaysa kay Bella, kaya't lalo pang naging nakakahiya ang sitwasyon. Ang tagapagsalita naman ay hindi malaman ang gagawin. Siyempre, hindi niya pwedeng sundan ang biro, baka mawalan pa siya ng trabaho bilang MC. Kaya't dali-dali niyang ipinagpatuloy ang susunod na bahagi ng programa. Inutusan niya ang staff na maglagay muli ng mga upuan at tasa ng tsaa, at sinabi kina Carden at Isabela na mag-alay ng tsaa sa kanilang mga magulang. Habang inaalayan ni Isabela ng tsaa si Bella at tinawag itong mama, hindi napigilan ni Bella ang muling pagluha. Ano ba tung nangyayari? Akala niya ay mag-aasawa lang siya ng isang matandang lalaki. Pero ngayon ay bigla siyang nagkaroon ng anak at manugang, na pareho pang mas matanda sa kanya. Pagkatapos ng seremonya ng pag-aalay ng tsaa, at ng formal na pagpapakilala nina Carden at Isabela bilang mga bagong kasal, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang MC, at ipinahayag na ang makulay na kasal ay opisyal nang natapos.
Pagkatapos nito, nagsimula na ang tradisyonal na toast ng bagong mag-asawa para sa kanilang mga bisita. Ayaw sanang sumama ni Bella sa pag-ikot, pero dahil sa takot na baka mabigyan ng masamang tingin ni Charlie, napilitan siyang sumama kay Son Duang papunta sa mesa nina Charlie at Claire, may dalang baso ng alak. Nanginginig si Son Duang habang nakatingin kay Charlie, at mahinahon niyang sinabi, "Ginoong Charlie, maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa aming kasal ni Bella. Mag-aalay po kami sa inyo ng tagay." Kalma namang sumagot si Charlie, "Son Duang, ngayong nakahanap ka ng mabuting asawa. Siguraduhin mong aalagaan mo siya ng mabuti, pati na rin ang bata sa kanyang sinapupunan. Naiintindihan mo ba?" Namula si Son Duang at agad na tumango. "Opo, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Bella at ang batang dinadala niya." Tumango si Charlie nang may kasiyahan. "Yan ang gusto kong marinig. At isa pa, huwag kang magkakaroon ng masamang saloobin tungkol sa magiging kulay ng balat ng iyong anak sa hinaharap. Ituring mo siyang parang sarili mong dugo." Wala nang nasabi pa si Son Duang kundi ang sabihing, "Opo, Master, makakaasa po kayo." Kabanata 1305. Nang makita ni Charlie ang kilos ni Son Duang, tumango siya ng may kasiyahan. Sa hinaharap, wika niya, "Ipapabantay ko kay Presidente Isaac ang ugali mo matapos mong magpakasal. Kapag hindi mo binago ang ugaling minamaliit ang mahihirap, at sinasamba ang mayayaman, at kung hindi mo rin maayos ang pakikitungo mo sa bago mong asawa, manugang, at magiging anak, ipapaputol ko kay President Isaac ang mga binti mong parang aso." Naiintindihan mo ba? Si Son Duang ay paulit-ulit na tumango. At mariing nagsabi, "Master, nauunawaan ko po." Iwinasiwas ni Charlie ang kanyang kamay. "Sige, ako ang nagmamaneho ngayon, kaya hindi ko natatanggapin ang tagay ninyo. Pumunta na kayo sa ibang bisita, marami kayong kailangang salubungin ngayong araw. Huwag ninyong kaligtaang batiin ang sinuman, malinaw ba?" "Opo, narinig ko po. Iikot po ako't mag-aalay ng tagay sa bawat isa." Sagot ni Son Duang, sabay alis. Pagkaalis nila, lumapit naman sina Carden at Isabella, may dalang mga basong alak. Magalang na sinabi ni Isabella, "Ginoong Charlie, Claire, maraming salamat po sa inyo ngayong araw. Kami po ni Carden ay mag-aalay ng tagay bilang pasasalamat." Ngumiti si Charlie at mahinahong tumugon, "Kami naman ay iinom ng tsaa bilang kapalit ng alak. Nais naming batiin kayo ng masayang pagsasama at panghabang buhay na pag-ibig." Magalang na tumango ang mag-asawa, ng pasasalamat. Bagamat medyo naguguluhan pa rin si Claire, sa lahat ng nangyaring kaguluhan sa kasal na iyon, hindi niya may kakaila na masaya siya para sa kaibigang si Isabella. Sa wakas ay nakamit nito ang pag-ibig na matagal na niyang pinangarap. Tumingin si Charlie kay Isabella at mariing nagpaalala, "Isabella, ngayong kasal ka na kay Carden, tandaan mong huwag mong pababayaan ang sarili mong pamilya. Iwasan mong masyadong makisalamuha sa iyong mga magulang at kapatid. Alam mo na kung ano ang ginawa nila ngayon, itatak mo yan sa puso mo. Mamuhay ka ng tahimik kasama ang iyong asawa, at panatilihin ang tamang distansya sa pamilya mo. Huwag na huwag kang papasok sa anumang usaping may kinalaman sa pera." Pagkatapos nito, tumingin siya kay Carden at seryosong nagwika, "Carden, bantayan mo rin ang bagay na yan. Dapat magkasundo kayo bilang mag-asawa. Huwag ninyong hayaang magkahiwalay ang puso ninyo dahil sa pamilya ng babae." Ang ipinahihiwatig ni Charlie ay malinaw na hindi dapat magbigay si Isabella ng kahit isang kasing sa kanyang mga magulang at kapatid. Hindi gusto ni Charlie ang mga pamilyang ibinebenta ang sarili nilang anak kapalit ng salapi, at pagkatapos ay parasitong umaasa rito. Alam din niyang kapag maayos na naganap ang kasal nina Isabella at Carden, wala nang magagawa si Son Duang laban sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, maaaring makuha ni Isabella ang respeto sa pamilya, at baka muling subukan ng kanyang mga magulang at kapatid na samantalahin siya. Kaya pinaalalahanan niya ito ng maaga, upang hindi na siya magamit muli ng mga ito.
Tumango ng paulit-ulit sina Isabella at Carden bilang tanda ng pag-unawa. Sa totoo lang, matagal na ring nadismaya si Isabella sa ugali ng kanyang mga magulang at kapatid. Matagal na niyang gustong putulin ang anumang koneksyon sa kanila, lalo na pagdating sa pera. Pagkatapos, sabay na itinaas nina Charlie at Claire ang kanilang tasa ng tsaa at nakipagtagay sa bagong kasal. Ngumiti si Charlie at nagsabi, "Sige, pumunta na kayo sa iba't ibang mesa, at makipagtagay sa iba. Huwag ninyo kaming alalahanin." Magalang na tumugon si Carden, "Ginoong Charlie, salamat po. Lilipat na po kami sa ibang mesa." Habang papatapos na ang handaan, tumayo si Charlie at nagtungo sa banyo. Nang makita ito, agad siyang sinundan ni Isaac. At nang masiguro niyang walang ibang tao sa paligid, magalang siyang nagsabi, "Master, nais ko lang pong iulat, si Delon ay sumailalim na sa operasyon sa East Cliff." Bahagyang natawa si Charlie at nagtanong, ganun ba? Hindi pa rin ba niya natanggal yung kwintas na yun? Kabanata 1306. Hindi pa, sagot ni Isaac na may bahagyang ngiti. Ayon sa balita, yung kwintas daw ay pumulupot sa loob ng bituka niya at naipit doon, kaya kinailangan siyang operahan agad. Sabi pa, bago ang operasyon ay nasa kwarto pa si Delon, at may balak pang makipaglandian sa nurse, pero bigla siyang nahuli ng kanyang mga lolo't lola at mga magulang. Halos himatayin daw ang matandang babae sa takot. Napangiti si Charlie. "Hindi ko talaga maintindihan," sabi niya. Ang pamilya Kevin ay isa sa mga kilalang pamilya sa East Cliff, pero paano nila nagawang palakihin ang isang anak na ganun kababaw? Tumango si Isaac at napabuntong hininga. Kung tutuusin, totoo yan. Karamihan sa mga anak ng mayayamang pamilya ngayon, ay mahina kumpara sa mga naunang henerasyon. Wala nang gaya mo, Master, walang kapantay sa buong bansa. Bahagyang natawa si Charlie. "Huwag mo naman akong binobola, Isaac." Umiling si Isaac at mabilis na sagot, "Hindi po, Master. Galing talaga yan sa puso ko." Pagkatapos, nagpatuloy siya, "Ngunit Master, medyo nag-aalala ako. Kapag gumaling na si Delon matapos ang operasyon, malaki ang posibilidad na babalikan kanya para maghiganti. Ang pamilya Kevin ay hindi tulad ng pamilya Wu, mas malakas sila at marami silang mga bihasang mandirigma. Kapag nagpasya silang kalabanin ka, baka maging komplikado ang sitwasyon. Marahil dapat mong ipaalam ito kay Master Wade, upang siya na mismo ang makiusap sa pamilya Kevin." Kapag nagsalita si matandang Wade, tiyak na hindi na sila kikilos. Ngumiti si Charlie at iwinasiwas ang kamay. "Hindi pa ako sigurado kung babalik pa ako sa pamilya Wade sa hinaharap. Kaya hanggat maaari, ayokong gamitin ang impluwensya nila o ang pangalan ng pamilya." Maingat na sumagot si Isaac, "Master, hindi mo naman kailangang ihiwalay ang sarili mo ng ganyan. Mula nang mawala ka, palaging ikaw ang binabanggit ni Master Wade. Lagi siyang nag-aalala sa'yo. Kung may oras ka, dapat mong bisitahin siya, hindi man para sa negosyo, kundi para lang makita siya." Umiling si Charlie, at malamig na sabi, "Hindi naman imposible, pero hindi pa sa ngayon." Sa puso ni Charlie, may halong galit at pag-iingat laban sa pamilya Wade. Alam niyang napakalaki ng kanilang negosyo, at noong nabubuhay pa ang kanyang ama, matindi na ang mga alitan sa loob ng pamilya. Ngayon na may panibagong henerasyon, tiyak na mas magulo na ito. Bagamat mayroon na siyang sariling kakayahan at impluwensya, alam niyang napakalayo pa rin ang pagitan nila ng pamilyang Wade. Kaya gusto niyang bumalik doon kapag siya na mismo ang may hawak ng kapangyarihang hindi nila kayang balewalain. Sa kasalukuyan, may higit siya sa 20 bilyong pisong cash, kasama pa ang M Grand Group, ngunit alam niyang karamihan dito ay ipinagkaloob lamang ng pamilya Wade. Ang tanging malaking kita na tunay niyang pinaghirapan ay ang Kobayashi Pharmaceutical, kung saan kumita siya ng humigit kumulang 11 bilyong dolyar. Ngunit kung ihahambing sa kayamanan ng Wade family, ang halagang iyon ay isang patak lang sa dagat.
Sa ngayon, hawak na ni Charlie ang 80% ng shares ng Wace Pharmaceuticals, na ngayoy pinalitan na ang pangalan bilang JX Pharmaceuticals. Pinamumunuan ito ni Liang, at kasalukuyang ginagawa nila ang gamot na batay sa lihim na race 8 ni Charlie, ang Weisan. Kapag nailunsad ito sa merkado, inaasahan niyang ito ang magiging pinakamabisang at pinakamabentang gamot sa tiyan sa buong mundo. Mula pa lamang sa gamot na yun, maaaring kumita ng 10-10 bilyon ang kumpanya. At hindi lang doon natatapos, may iba pa siyang mga formula mula sa 9 Profound Heaven Scriptures, na planong ilabas sa tamang panahon, kaya tiyak na tataas pa ng todo ang kita ng JX Pharmaceutical. Bukod pa rito, dahil sa tulong ni Ichiro, nakuha rin niya ang Kobayashi Pharmaceutical, at pinag-isa ito sa JX Pharmaceutical. Sa ganitong hakbang, alam niyang malapit ng maging pinakamalaking kumpanyang panggamot sa buong Asya. At posibleng pati sa buong mundo. Kapag nakamit na niya yon, saka lamang siya haharap sa pamilyang Wade, hindi bilang dating apo na tinalikuran, kundi bilang isang lalaking may kapangyarihang mas mataas pa kaysa sa kanila. Kabanata 1307. Maagang maaga kinabukasan matapos ang kasal ni Isabella, habang nagdidilig si Charlie ng mga tanim sa kanyang hardin, nakatanggap siya ng tawag mula kay Liang. Sa kabilang linya, masiglang ibinalita ni Liang na ang stomach powder na ginawa nila ayon sa race 8 ni Charlie ay nakapasa na sa mga kinakailangang lisensya ng ahensyang namamahala sa mga gamot, at maaari na itong ilunsad sa merkado. Ang resetang ito, na nagmula sa 9 Profound Heaven Classics, ay may napakalakas na epekto sa pagpapaginhawa ng mga karaniwang problema sa tiyan. Para sa mga taong may chronic na sakit sa sikmura, ang patuloy na pag-inom ng gamot na ito ay makakatulong ng malaki sa paggaling at pagkondisyon ng tiyan. Kung nakakaramdam ng pananakit ng tiyan, kabag, sobrang asido, o pananakit dahil sa pag-inom, pagod, o lamig, mabilis nitong naayos ang mga sintomas. Ang orihinal na Weisan ay unang imbento ng isang kilalang manggagamot sa sinaunang China. Gayunman, bumagal ang pag-unlad ng tradisyonal na medisina nitong mga nakaraang dekada, kaya't ang mga produktong gaya nito ay mas karaniwang ginagawa ng mga kumpanyang Hapones at Koreano. Halimbawa, sa Japan ay sikat ang Otis Weisan at Kobayashi's Weisan. Pareho silang nasa anyong pulbos, nakapakete sa maliliit na sachet, at iniinom kasama ng maligamgam na tubig kapag sumasakit ang tiyan, nagbibigay ito ng agarang ginhawa. Ang Kobayashi Weisan ay itinuturing na karaniwang gamot sa bahay sa Japan at sa iba pang bansa. Patunay na malaki ang benta at tubo ng mga ganitong produkto. Ngunit ang stomach powder na ginawa batay sa race 8 mula sa 9 Profound Heaven Classics ay 8 hanggang 10 beses na mas epektibo kaysa sa mga produktong Hapones. Malaki ang epekto nito at halos walang side effect. Bukod pa rito, may kaaya-ayang amoy ng halamang gamot na nagbibigay ng magandang impresyon. Pinangalanan ni Charlie ang produktong ito bilang JX Weisan. Ang unang bagong gamot na ilalabas ng JX Pharmaceutical, mula nang palitan nito ang pangalan. Sa tawag, sinabi ni Liang, "Master, napakaganda ng resulta ng gamot na ito. Marami kaming sinubukan na may sakit sa tiyan, at lahat sila ay nagbigay ng napakataas na papuri. Mas mabisa ito ng maraming ulit kumpara sa mga gawa ng Japan at Korea. Gustong-gusto na ng mga tao na mailabas agad sa merkado." Tumango si Charlie, at nagtanong, kailan ito opisyal na ilalabas at ibebenta sa malaking sukat? Sumagot si Liang, mayroon na kaming higit 50 toneladang na iproduksyong pulbos. Dahil aprobado na ng mga awtoridad, maaari na naming itong e-proseso, e-pack, at ibenta. Nagtanong si Charlie ng may interes, kung higit 50 tonelada yon, ilang kahon ang maaaring magawa. Ipinaliwanag ni Liang, gagamit tayo ng parehong sukat na gamit ng mga Hapones. 1.3 gramo bawat pakete at 48 pakete bawat kahon. Sa ganitong paraan, 62.4 gramo ang laman ng bawat kahon. Makakagawa tayo ng humigit kumulang 800,000 kahon.
Muling nagtanong si Charlie, magkano ang karaniwang presyo ng mga gamot ng Hapones? Sumagot si Liang, ang Otis Weisan at Kobayashi's Weisan ay nasa humigit kumulang 150 piso bawat kahon. Ang JX Weisan natin ay ilang beses na mas mabisa, kaya sa tingin ko ay dapat itong ibenta sa 400 piso hanggang 500 piso bawat kahon. Magkano naman ang gastos natin sa paggawa bawat kahon? Tanong ni Charlie. Sagot ni Liang, karamihan sa mga sangkap ay tradisyonal na halamang gamot. Kaya't napakababa ng gastos, mga 20 piso lang bawat kahon. Sa tingin ko, ganyan din ang gastos ng mga produktong Hapones. Kabanata 1308. Nang marinig ni Charlie ang sinabi ni Liang, ngumiti siya at nagsalita. Kung ganun, ibenta rin natin sa 150 piso bawat kahon, kapareho ng presyo ng mga produkto sa Japan, pero mas mataas ang bisa ng atin ng ilang ulit. Sa ganitong paraan, mapipilitan nating pasukuin ang mga kalaban mula sa Japan at South Korea. Agad namang sumang-ayon si Liang. Walang problema, Master. Ibibigay ko sa mga distributor sa presyong 150 piso bawat kahon. Tumango si Charlie at idinagdag. Mabuti, siguraduhin mong gumana ng buong kapasidad ang produksyon. Huwag mong alalahanin ang bentahan, siguradong mabibili ito. Hindi lang tayo para sa lokal na merkado, kundi pati na rin sa Japan, South Korea, at mga bansa sa Southeast Asia. Kung gusto nating makipagkompetensya sa kanila sa mismong teritoryo nila, dapat handa tayo sa laban at may sapat na bala. Sumagot si Liang ng may sigla. Naiintindihan ko, Master. Ang mga gamot na herbal ng Japan at Korea ay matagal nang nangingibabaw sa atin, ngayon ay pagkakataon na nating bumawi. Pagkatapos ay naisip ni Liang ang isa pang bagay at nagtanong. Master, tungkol sa JX Weisan natin, sa tingin mo ba ay dapat tayong gumawa ng TV commercial? Maganda sigurong kumuha ng sikat na artista para maging endorser. Sa panahon ngayon, kahit gaano kabango ang alak, hindi pa rin mapapansin kung nakatago sa madilim na eskinita. Ngumiti si Charlie at tumugon. Tama ka, humanap ka ng pinakasikat na artista, pero siguraduhing malinis ang reputasyon, iyong disenteng tipo. Ang industriya ng aliwan ngayon ay masyadong magulo. Huwag tayong makipagtrabaho sa mga may bahid ng iskandalo o negatibong tsismis. Sumagot si Liang. Sang-ayon ako, Master. Sa totoo lang, may naiisip na akong perpektong kandidato. Gusto ko sanang marinig ang opinyon mo. Tinanong siya ni Charlie. Oh, sino naman yan? Masiglang tugon ni Liang. May isang sikat na artista ngayon, si Kiwi Go, na mas kilala bilang Sara. Sumikat siya sa mga pelikula at TV series, at pati sa pagkanta. Kamakailan lang ay nakakuha siya ng pelikula sa Hollywood, kaya mas lalo siyang sumikat. Galing din siya sa isang kilalang pamilya, at walang anumang negatibong issue o tsismis. Marami siyang tagahanga, bata man o matanda. Tumango si Charlie at sinabing, hindi ako pamilyar sa mga artista, kaya ikaw na ang bahala. Kung sa tingin mo ay siya ang tama, makipag-ugnayan ka sa ahensya niya para pag-usapan ang presyo. Kapag maayos ang usapan, pirmahan agad ang kontrata at simulan ang paggawa ng patalastas. Ayos, Master. Sagot ni Liang ng masigla. Pagkatapos ibaba ang tawag, pumitas si Charlie ng ilang sariwang gulay mula sa kanyang hardin. Plano niyang gamitin ito sa paghahanda ng almusal para sa asawa niyang si Claire. Eksaktong bumaba si Claire mula sa kwarto nang pumasok siya sa bahay. Naalala ni Charlie ang tawag at nagtanong ng may ngiti. Honey, kilala mo ba si Sara? Mabilis na sagot ni Claire, halatang tuwang-tuwa. Sara, syempre kilala ko siya. Hindi mo pa siya kilala? Siya ang pinakasikat na babaeng artista ngayon. Umiling si Charlie at nagsabing, hindi kasi ako mahilig sa mga artista, kaya hindi ko siya kilala. Masiglang paliwanag ni Claire, idol ko si Sara. Hindi lang ako, halos buong bansa, idol siya. Magaling siya sa pag-arte, pati sa pagkanta.
Narinig ko rin na magkakaroon siya ng concert dito sa Ores Hill, sa mga susunod na linggo. Araw-araw ko ngang tinitingnan ang website, para makabili agad ng tiket paglabas. Napangiti si Charlie at pabirong sabi, "Hindi ko man lang alam na may idol ka pala. Asawa mo na ako, pero hindi ko alam yan." Tumawa si Claire at sagot niya, "Hindi mo kasi tinatanong. At saka, hindi ako yung tipo na pinagmamalaki araw-araw kung sino ang gusto ko. Kung may gusto ako, sa puso ko lang yon, hindi ko kailangang ipagsigawan." Tahimik na tumango si Charlie, ngunit sa loob-loob niya ay naisip. Kung sakaling magtagumpay ang JX Pharmaceutical, na makipagkasundo kay Sarah para maging endorser ng JX Waysan, siguradong matutuwa si Claire, at matutupad din ang simpleng pangarap niyang makita ang kanyang idolo. Kabanata 1309. Habang abala si Charlie sa kusina at nakasuot ng apron upang maghanda ng almusal, bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, nagulat siya nang makita kung sino ang tumatawag, si Ao Shu Chin, ang tinatawag niyang maliit na sili mula sa pamilyang Chin. Napakunot ang noo ni Charlie at naisip, hindi naman madalas tumawag sa akin ang babaeng to, baka may problema na naman. Agad niyang sinagot ang tawag. "Ao Shu, anong kailangan mo?" Tanong ni Charlie. Mahinhin ngunit sabik na tinig ang sumagot sa kabilang linya. "Master, naaalala mo po ba yung sinabi ko sa inyo noon, tungkol sa pagsali ko sa International College Sunday Competition?" Ngumiti si Charlie. "Siyempre naaalala ko. Hindi ba't nangako ako na pupunta ako para suportahan ka? Pero hindi mo pa rin nasasabi kung anong araw yon." Tuwa namang sagot ni Ao Shu. "Talaga? Ibig sabihin, naaalala niyo pa, Master? Ang saya ko naman." Bahagyang namula ang kanyang pisngi habang nagsalita. "Master, ngayong umaga na po yung huling laban ko sa preliminaries. Gusto ko sanang itanong kung may oras kayo na manood." Nag-usisa si Charlie. "Preliminaries pa lang? Paano ba ang sistema ng paligsahan ninyo?" Paliwanag ni Ao Shu. "Dahil international competition ito, marami pong kalahok. Dozens kami sa heavyweight class, kaya kailangan pang dumaan sa ilang knockout rounds bago umabot sa quarterfinals." Tinanong ni Charlie, "Ibig sabihin, nasa huling round ka na ng preliminaries? Ilang laban na ang natalo mo? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin?" Mabilis na paliwanag ni Ao Shu. 4 na knockout matches po lahat. Ito na po ang pang-4. Kapag nanalo ako ngayon, makakapasok na ako sa top 8. Hindi ko po agad sinabi kasi baka abala kayo, sinabi niyo rin noon na mahalaga ang oras niyo, kaya ayaw ko pong istorbohin kayo. Napangiti si Charlie at sabi niya, "Ano ka ba, bakit ka pa nahihiya sa akin?" Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. "Sige, bigyan mo ako ng oras at address. Pupunta ako para suportahan ka ngayong umaga." Nagulat at natuwa si Ao Shu. "Talaga, Master? Ang saya ko po. Ang laban ko ay 10:00 ng umaga, sa Ores Hill Gymnasium. Sabay-sabay pong nagaganap ang ilang laban, kaya baka mahirapan kayong hanapin ako. Kapag dumating kayo, tawagan niyo ako at papapuntahin ko si Daddy para sunduin kayo." Ngumiti si Charlie at sagot niya, "Walang problema. Magkita tayo roon sa oras na yon." Biglang naisip ni Charlie ang isang tanong at nagbiro. "By the way, Ao Shu, anong timbang mo sa laban?" Agad na sagot ng dalaga. "Master, nasa 52 kilogram class po ako." Tumawa si Charlie at sabi, 52 kilograms. So mga 104 pounds yan, tama ba?" Sumang-ayon si Ao Shu. "Opo." Ngumisi si Charlie at nang-aasar na sabi, "Aba, hindi ko pa narinig na maganda pa ang babaeng lagpas 100 pounds. Dapat yata magpapayat ka pa." Agad namang umalma si Ao Shu. "Ay, hindi po, Master. Iba po ang pag-classify sa Sanda. Hindi po ito base sa eksaktong timbang. Halimbawa, kung mas mababa sa 48 kilos, sa 48 kilo class ka. Kapag 49 o 50 kilos, pasok ka na sa 52 kilo class. Ako po ay 49.5 kilos lang,
kaya 99 pounds lang ako. Hindi pa ako lagpas sa 100, pero pasok ako sa 52 kilo class. Kung di kayo naniniwala, ipapakita ko po sa inyo pag nagkita tayo. Napatawa si Charlie. Sige na, biro lang yun. Huwag ka nang magalit. Sumimangot sandali si Aosho ngunit may lambing pa rin sa boses. Hindi naman ako galit, Master. Ayaw ko lang na isipin nyo na mataba ako. Sa tangkad kong 1.7 meters. At timbang na wala pang 100 pounds, sobrang fit ko na. Sabi nga ng mga kaklase ko, devil figure daw ako. Tumawa si Charlie at sumagot. Ganun ba? Kaya pala tinawag kitang Little Pepper. Mukhang kailangan ko ngang makita kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa iyong devil figure. Kabanata 1310. Nahihiya si Aosho at nagsabi, hindi po ako si Little Pepper. Ngumiti si Charlie at nagtanong, ganun? Ano ka naman ngayon? Ako po ay isang munting maganda at cute na babae. Sagot ni Aosho na halos pautal pa. Pagkasabi niya yun, hindi na niya hinintay pa ang tugon ni Charlie at mabilis na ibinaba ang tawag sa sobrang hiya. Napangiti si Charlie habang nakikinig sa tunog ng beep sa cellphone, sabay umiling. Talagang nakakatuwa tong si Little Pepper, mahina niyang sabi. Bago siya napatawa mag-isa, sa bahay nila Charlie. Matapos kumain ni Claire, agad siyang pumunta sa kanyang studio. Malaki na ang ipinagbago ng negosyo niya, pinalawak na ang opisina, kumuha na rin ng mga bagong empleyado, at sabay-sabay na tinatapos ang ilang proyekto ng renovation. Tunay na maganda ang takbo ng negosyo. Si Jacob naman ay abala rin sa araw-araw, sa Association of Painting and Calligraphy. Ngayong umaga, matapos mag-agahan, nagmamadali siyang umalis papunta roon. Napakunot noo si Charlie at nagtanong, Dad, bakit ang aga mo yatang aalis ngayon? Ngumiti si Jacob at sumagot, may aktibidad kasi ngayon sa samahan namin. Yung klase ng mga senior citizens, mula sa University for the Elderly ay bibisita sa amin. Pagkarinig ni Charlie ng University for the Elderly, agad niyang naunawaan. Doon kasi nagtuturo at nag-aaral si Tita Mei Ching araw-araw. Isa sa mga kaibigan nito ang nag-imbita sa kanya bilang visiting professor sa French education, habang siya mismo ay kumukuha rin ng calligraphy at Chinese painting sa parehong universidad. Kaya pala ang saya ni Dad, naisip ni Charlie. Magkikita na naman sila ni Tita Mei Ching. Hindi na lang siya nagsalita pa, lalo't nasa harapan nila si Elaine. May pupuntahan din naman siya mamaya, ang laban ni Aosho sa Ores Hill Gymnasium, kaya sinabi niya sa biyenan, Dad, baka pwede po akong makisabay sa inyo. Papunta rin kasi ako sa gym para manood ng laban. Ngumiti si Jacob. Ayos. 100 lang naman yun. Halika, sabay tayo. Biglang sumabat si Elaine, halatang naiinis. Ano to? Wala na ba talaga akong halaga sa inyo? Malamig na tinig ni Jacob ang sumagot, ano na naman yang sinasabi mo? Sino bang nang aaway sa'yo? Pagkatapos niyong kumain, aalis na lang kayong lahat. Reklamo ni Elaine. Lalabas kayo, mag-e-enjoy, tapos ako may iwan dito mag-isa? Ang boring kaya. Napangiti si Jacob at sinadyang magbitaw ng biro, sino bang pumipigil sa'yo lumabas? Kung gusto mong lumabas, sige, maglaro ka ng mahjong kasama ng mga amiga mo. O kaya magpaayos ka ng mukha sa mga kakilala mong beauty addict. Nagalit si Elaine, Jacob. Ginagawa mo ba talaga akong katawa-tawa? May pilay pa ako sa binti, tapos 2 ngipin ko kailangang ayusin. Paano ako lalabas niyan? Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Umangat ang 2 kamay ni Jacob, kunwari walang alam. Hindi ko nakasalanan yan. Mga paa mo naman yan, kung gusto mong lumabas, sige. Pero kung gusto mong manatili, bahay mo yan. Ang hindi mo lang pwedeng gawin ay pigilan kami ni Charlie. Hindi naman namin obligasyong bantayan ka buong araw. Pagkatapos niyang sabihin yun, tinawag niya si Charlie, sabay taas ng mga susi ng kotse. Tara na, manugang kong magaling, sabi niya na may ngiti.
Umalis na tayo bago may sumunod pang reklamo.